Good day, nurses! Hello, my name is Mark Bumbasi at nagbabalik tayo for this video para talakayin itong napaka-importante na kailangan matakil natin dahil maraming nagre-request at maraming nagtatanong sa Lifora kung ano nga ba yung binibigay or pinoprovide ni JSA when it comes to foreign credential evaluation service na meron sila. Tackle natin yung step by step na ginawa ko na kung saan natapos ko na yung mga steps na to at nagamit ko na yung SES report at magagamit ko rin siya when it comes for visa for nurses sa pag-a-apply nun. So usually ang SES report kasi magagamit natin sa NCLEX application sa mga Board of Nursing. Ayan. And syempre kapag gagamit ka na rin ng visa screen or visa for nurses na ginagawa ni JSA, kakailanganin mo pa rin ng SES report, which is kapag nagbigay ka na sa SES report using this one sa NCLEX application, magagamit mo rin siya sa application for your visa. So step by step na ginawa ko para magkaroon ng SES report last 2023. So updated to guys, ito yung ginawa ko at nag-start lang ako nung I think August or September. Ayan, so number 1, so pumunta ka sa university na kung saan ipaprocess mo yung transcript of record, RLE at saka ng diploma mo. So yung tatlong yon, kailangan mo ng certified true copy. At hindi mo na siya i-mail using FedEx or any private shipping companies na which cost you, syempre magagastos ka pa. No need na dahil si school mo mismo or yung university na kung saan ka graduate, sila mismo yung mag-i-email ng certified true copy ng diploma, TOR and RLE mo kay JSA. At nasa description box dyan sa baba yung email na ginamit ko kung saan dun sinend yung requirements na yon. Meron kang form na ipapa-fill up sa university kung saan ka graduate na galing kay JSA. Ayan, nakikita nyo dyan sa screen nyo yung form na yan. Actually, dapat ang school mo ang mag-fill out nyan. Kaso nga lang, nung nag-process ako, sabi ng registrar, no need na. Basta i-email na lang nila yung mga credentials ko. So, ayun. Number 2, yung PRC naman, mag-process ka ng good standing certificate and state board and also copy of your PRC ID. Yung mga yun naman, kailangan din ng certified true copy. At of course, kagaya nung una, hindi mo na rin siya isesend via mail. Dahil usually before, ganun yung nangyayaring or ganun yung kalakaran. Isesend ng university mo, isesend ng PRC yung mga credentials mo using private shipping company, which is magbabayad ka pa. Sa akin dati, may experience ako, nagbayad ako ng 2,500 doon sa documents na yon. So kung dalawa yon, so nasa 5,000 na siya. So makakatipid ka na ngayon ng 5,000 in sending your documents kay JSA. So itong kay PRC lang, once na nag-process ka sa mga branches, hindi pa nila agad-agad yan isesend sa email. Usually, sila mag-isesend nila yung documents na yan kay regional office. At si regional office mismo ang mag-send kay JSA. So, it takes around 3 to 5 days nung na-send yung documents ko. And nag-follow up ako sa kanila after 1 week. And yeah, after 1 week, na-receive na ni JSA yung mga documents ko na i-evaluate nila. Ayun, ganun lang siya kabilis. So, number 3, once na na-receive na ni JSA yung documents mo, that's the time na kailangan mo na rin magbayad ng processing fee nila, which costs you around $400. Yeah, you heard it right. Wow, English. $400 po yung
bayad or yung processing fee or yung evaluations fee doon ka sa documents mo para magkaroon ka ng CES report. So doon sa payment naman, sa credit card details, makikita nyo dyan, merong binibigay si JSA na ganyang form. At i-fill out mo yan. So once na na-fill upan mo yan, isasend mo sa kanila. And then yun, ilalagay mo lahat ng details para doon nila kukunin yung bayad. And once paid, magkakaroon ng email or magpo-forward sila ng email sa'yo na confirm na yung payment, and then i-start na nila yung processing. So actually, yung fees naman dito, sabi ko na kanina na $400 or yan, nakikita nyo na in peso. Ayan. Yan po yung babayaran mo sa processing fee for your CES report. So basic fee is $400 and no need for shipping companies, di ba? Yun yung matitipid mo actually, yung 5,000 pesos. Number 5, how about the processing time? Di ba maraming nagtatanong, mabilis ba siya? Mas mabilis ba siya kaysa kay CGFNS or other service provider? As based on my own experience, mabilis talaga si JSA, tsaka nagre-reply talaga sila. So number 5, yung processing time, actually it takes around 15 working days para matapos yung CES report mo or yung Foreign Credential Evaluation Service na pina-evaluate mo sa kanila. Once na natanggap na nila yung payment, magsasend sila sa'yo ng isang email na kung saan naglalaman doon, pwede kang mag-login doon sa dashboard na yon at ibibigay nila sa'yo yung list ng evaluator na kung saan kanino ka magpa-follow up. Yung pangalan mismo ng evaluator. And also, they will give the email, yung contact number, and the mobile number na kung saan pwede kang mag-follow up sa kanya mismo. But, bibigyan ka ng certain date na kung saan magiging available din naman yung documents mo. Once na hindi available that date na binigay sa'yo, that's the time na pwede kang mag-follow up dun sa binigay na evaluator. Ayan, so yun. And last but not the least, once finish na yung CES report mo, that's the time na isasend na rin nila kay Board of Nursing or yung state na kung saan doon ka nag-apply for your NCLEX examination. Yes. So sila mismo yung magsasend kay BON. At actually sa akin sa Montana, meron akong dashboard or meron akong yung EBIS na tinatawag, na kung saan meron akong dashboard doon, makikita ko kung na-forward na nila at magkakaroon ng parang green, parang ganun kapag okay na. Once forwarded na kay Board of Nursing, that's the time na pwede ka na rin magbayad or ano ba yung next noon, parang authority to test, parang ganon, or yeah, I think authority to test, then pwede ka na mag-schedule ng exam mo. But kung gusto mo naman mag-request ng copy from JSA, magre-request ka ng copy ng yung CES report, pwede rin naman, which costs you around $20 per copy. Ayun, $20 per copy. Tapos, kapag gusto mo naman na ipasend doon sa address na gusto mong pag-deliveran or pagsisendan nila nung copy ng yung CES report, mag-add ka lang ng $5. Yeah. So, actually, kung gusto mo ng mas premium or mas mabilis pang processing nila, before, meron silang 24-hour evaluation na kung saan mag-a-add ka ng $300 doon sa basic fee na nagtototal siya ng $700 in total. Pero as of now, naka-cancel siya dahil hindi siya available yung 24 hours evaluation. So meron ngayon yung 2 days evaluation which costs us around $200 additional doon sa basic fee. So magiging $600 na siya. Or may mas matagal naman ng konti, 5 days evaluation or 1 week, mag-a-add ka lang ng $100 doon sa basic fee. So, ayun lang. Once na available na yung documents mo,
ayun na, pwede ka nang makakuha ng ATT or yung authority to test at pwede ka na rin mag-schedule ng examination mo for your NCLEX. So, hopefully guys, makatulong itong video na to at sa mga kapwa ko nurses na nag-a-aspire na maging USRN, at ito na yung isa sa pinakamabilis na Foreign Credential Evaluation Service Provider na pwede nating gamitin as of today. Ayun, so kung may mga questions kayo, kung meron kayong mga suggestions, kung may mga comment kayo, just comment down sa comment box at willing naman ako na pag-usapan natin yung mga i-comment ninyo. So once again, maraming salamat sa panonood ng video ko. Sana nakatulong ito sa mga nurses na nag-a-aspire pumunta rin ng US. Bye! So see you on my next vlog at sana may post pa ako na mas makakatulong pa sa inyo. Thank you!